Sure. Tandaan nyo yun, ha? Tumanggi daw. Itong sinasabi ni Lacson, in-announce niya kanina na nabasa ko. Hindi natin alam kung kahapon yun at kanina lumabas pero bukas pa lalabas, di ba? Kanina niya sinabi, bukas lalabas. Di ko alam. Basta nabasa natin sa sa site ng mga periodiko sa sa internet. Ngayon, ang sabi niya, tumanggian niya si Vice President Leni Robredo doon sa alok nila na formula. Yun daw formulang alok nila ay sure unification. Siguradong mapagkakaisa ang lahat. Kasi kinausap na nila si Binay. Sino ba si Binay? Sino ba sila? Sino ba silang kumakausap, di ba? Ngayon, ang sabi pa ni Lacson, si Robredo anya, definitely, sigurado, ay bukas pa sa pagtakbo bilang presidente sa 2022. Una raw, mga kaibigan, sabi nitong tagapagsalita ni Vice President Robredo, VP Leni is definitely open to running for president. Bukas, si Vice President Leni Robredo sa pagtakbong Pangulo. She has made this clear. Ito ay ilang ulit na niyang sinabi. At sabi ay despite claims from some quarters to the contrary, kasi may nagsasabi, di ba yung pangahas na yung adik yata yun, hindi ko alam eh. Yung si Andaya ba yun? Yung mayabang, di ba? Hindi ko alam kung adik yun, pero parang muka, di ba? Ang sabi despite claims from some quarters to the contrary, yung Andaya na yun na nagsabing si Vice President Robredo anya ay naglipat ng kanyang registration kasi tatakbong gobernador. Mga kaibigan. Isipin mo, ang pinakikialaman nila, hindi naman siya kaalyado ni Vice President Robredo eh. Iba ang political leaning niya di ba? Ang kakampi niya sina Gloria at saka tong administrasyong ito. Katunayan, Sara siya, di ba? Para masara na lahat, di ba? Ngayon, ang sabi her determination on this remains firm. Matatag-an niya ang determinasyon ni Vice President Robredo sa kanyang bukas na pagtakbo bilang Pangulo. Yan ang sabi nung kanyang spokesman. Pangalawa niya, supporting anyone else for president is not yet being considered. Madalit sabi, ang sabi nito, pangalawa niya, yung pagsuporta sa kanino mang tatakbong presidente, hindi pa yan kinukonsidera. The first option is still very clearly for VP Leni to run. Ibig sabihin, walang ibang rito, mga kuwan dito, yung suportahan mo na lang ako. At ako'y tatakbong presidente, ako na lang ang suportahan mo. Baliktad eh. Sila nangangailangan ng suporta, di ba? Mga kaibigan. Si VP Leni hindi nangangailangan ng suporta ng trapo, di ba? Kasi ang sa kanya, ako'y nagsasalita dahil sa track record na nakikita natin sa pagkatao doon sa kanyang uri ng politika nitong si VP Leni Robredo kasi sincere siya, di ba, na tao.
Siya hindi marunong ng maruming politika. Di ba? Yung mga taktikang pusit, mga squid tactic, mga kaibigan, di ba? Hindi siya dyan eh. Straight yung kanya eh. Ha? Ngayon, ang ibig sabihin nito, lumilitaw, kaya sinasabi ito nung tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na wala yan sa option ni Vice President Leni Robredo, yung sumuporta. Ibig sabihin, yung sadya ng pakikipag-usap ni Lacson at saka ni Tito Switik, mga kaibigan, na nagpapanggap na hindi anya kami pro-administration. Yan ang salita nila sa TV, di ba? Hindi anya kami pro-opposition. Kumbaga, ano kayo, talangka? Na hindi mo talangka na walang tapis. Hindi mo malaman kung babae o lalaki. Yun. Anong klaseng paninindigang? Sabi ko nga hindi naman sila mananalo sa tutusin. Bakit nila kukumbinsihin si Vice President? Ang sabi nila, nag-offer kami, sure unification effort. Mga kaibigan, formula. Wala naman kayong option eh. Ang option lang ninyo, magparaya kayo. Yan. Hindi naman nyo gagawin yun eh. Wala naman Doy Laurel ngayon eh. Di ba? Yung sinasabi natin na si Doy Laurel, panahon ng snap election, ipinaubaya ang kanyang pansariling interes. Alang-alang sa unification. Yun ang unification. Bakit? Si Cory tatakbo walang bahid eh. Di ba? Si Cory ang gusto ng taong bayan. Kasi gustong ipagmalasakit ng taong bayan ang pamilya ni Ninoy dahil sa nangyari kay Ninoy. Hindi man nila nagantihan si Ninoy ng kabutihan para makabawi ang mamamayan. Si Cory ang gusto nilang tumakbo. At ang nagpatakbo kay Mrs. Aquino, si Don Chino Roses. Huwag kayo maniniwala sa kwentong kulangot ng iba. Si Don Chino Roses ang nag-initiate ng signature campaign para kumbinsihin si Mrs. Aquino na siya ang kumandidato. Kasi puro hindi mapagkakatiwalaan. Si Doy Laurel nun, deklaradong tatakbong presidente. Pero ano ginawa ni Doy Laurel? Alang-alang sa pagkakaisa. Sinurrender yung sarili. Ako na lang magba-vice president. Kanina, kinukwento natin yung kay APJ tsaka kay Lacson. Sana, isa sa kanila presidente. At kung pumayag si Lacson sana na vice president ni APJ, presidente rin siya, hindi magtatagal. Tsaka, ewan ko anong lakas ng loob meron si Soto na maging vice president ni Ping. Kakatakot siya. Maraming takot dyan eh. Maraming di sasamang maging vice president yan eh. Takot eh. Mga kaibigan. Weteng. Diba si Kim Wong? Ano ba unang naging issue kay Kim Wong nung imbestigahan ng Senado yan? Mga kaibigan, panahon ni Gloria. Hindi ba droga kaso? Tapos yung cellphone ni Senator Lacson naka-register. Kasi noon nire-register pa yung cellphone. Sa pangalan ni Kim Wong ginagamit ni Senator Lacson na cellphone. Naimbestigahan sa droga yan, di ba? Tapos kayo, mga Pilipino, hindi ba yung Kim Wong ngayon, yan namihak ng pogo? Hindi, yun din.
May basihan eh. Kinakaila nila ngayon na hindi raw sila kwan, kaalyado ni Digong nyo na magpapanggap lang. Kinakaila nila. Sino maniniwala? Hindi ho ba? Mga kaibigan. Hindi ka panipaniwala yun. Kinukumbinsin nila, sabi, I offered her a sure unification effort or formula to unite in the end. There was resistance. I won't discuss the details, pero yun ang nakikita ko. Tinan mo, nakipag-usap siya pagkatapos kinukwento niya. Kaya siguro napilitan yung Office of the Vice President na ilabas. Ibig sabihin, hindi gentleman ito. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, siya na nagsasabi, hindi pumayag si Vice President Leni Robredo. Kahit ako si Robredo, ba't ako papayag? Siya yung pinakamalakas na kandidato. Wala yan, survey. Sila kanila lang yun. Sabi lang nila yun. May bayad dyan eh. Tanin nyo, Octa Research, nakikinabang pala sa administrasyon. Yan ang sinasabi natin. Magsasurvey ba yan ng walang kita? Paano sila kikita? Pag may nagpa-survey. Kung sino yung nagpa-survey, yun ang malakas. Si Vice President Robredo, nung tumakbo siya, nakaraang eleksyon na Vice President, ang baba rin niya eh. Sino nanalo? Hindi ba siya ang nanalo? Yung grupo ni Lacson tsaka ni Soto, di ba? Kumbaga ito sa mga, puro may kalyo na ito eh. Di ba? Wala na yan eh. Isa lang ang walang commitment dito sa dayuhan, mga kaibigan, si Vice President Leni Robredo. Mga makakalaban niya, yan, sila, Senador Trillanes, yun na importante, na panatili mo yung iyong integrity, hindi ba? Yung iyong paninindigan. Alam nyo, yung taong merong integridad, yun ang pwede ninyong pagtiwalaan. Yan, sina Justice Carpio. Gusto pang siraan ng mga oportunista sa panahon ni Pinoy, di ba? Pinagmamalaki yung sarili. Nagbubuhat ng bangko, hindi pinag-uusapan. Hirap sa inyo, nanggugulo pa kayo eh. Isa lang ang interest dito. Ang interest ng bansa ay nasa kapalaran lamang ni Vice President Leni Robredo. Otherwise, wala na. Sabihin nyo sa akin, yun nga ang challenge natin eh. Di ba? Malibang kay Vice President Leni Robredo, yung mga Pacquiao. Personal interest, nakita ninyo, doon pa lang sa troll daw, paiimbestigahan niya raw. Paiimbestigahan mo dahil ikaw na apektado. Nung hindi ka pa binabanatan niya, wala kang pakialam sa mga siniraan. Di ba? Nagkaroon ba ng pakialam si Pacquiao nung sinisiraan si Vice President Leni Robredo? Ako nung sinisiraan si Vice President Leni Robredo, pinagtatanggol ko eh. Kaya galit na galit sa akin yung ibang troll eh. Ni Digong nyo eh. Di ba? Kahit na pinupuri pa natin nung si Digong nyo. Kasi gusto natin magtagumpay. Wala namang matinong tao ang gugustuhin na hindi magtagumpay ang administrasyon. Kahit anong administrasyon yan. Dahil pag yan nagtagumpay sa mabuti nilang hangarin, magtatagumpay tayo. Masama ang hangarin nito eh. Mga kaibigan, panloloko pala. Kaya pala change is coming eh. Scammer eh. Ngayon, si BP Robredo lang ang pwedeng makapagpanumbalik sa normal na sitwasyon ng ating pamahalaan. Napakalaki ng damage. Sabi ko nga, kung sa paningin ko bilang isang pangkaraniwang tao, 3 taon dahil may tumawag nga sa atin, di ba, nagtatanong. Sabi ko,
itong Pilipinas ngayon, tinatanong niya ekonomiya. Hindi ako ekonomista, kako, pero para ma-repair mo to, 4 na taon eh. Oh, di ba? Para mo maibangon lahat yan. Sipin mo, ang daming pininsala. Napinsala dahil sa mismanagement ng ating bansa. Mismanage tayo. Kasi ang unang inisip, yung proteksyon sa sarili. Pakinabang sa sarili. At kung paano nilang malulusutan yung pinagagawa nila. Di ba? Oh, kesyo hindi raw siya, patay daw kung patay. Hindi raw siya magpapadala doon sa ICC. Hindi na uso yun, yung katulad ng ginawa kay Marcos tsaka kay Noriega, bibit-biting ka, palabas. Hindi na uso yun. Uso ngayon, drone. Mga kaibigan, baka sa drone, pwede ka sumakay doon, di ba? Oh, susunduin ka nun eh. Mga kaibigan, ano pa? Sipin ninyo, ang ating gobyerno, tinadtad ng mga siraulo. Kailangan linisin mo yan eh. Sipin mo, ang daming ipipill up na posisyon na babakantihin ng mga luko-luko. Mga kaibigan. Matitino ba isip niya, no? Nagmamayabang pa, di ba? Sila Tugade. Transportation, tuluyan. Sino sasakay? Bawal lumabas. Di ba? Ang pwede lang lumabas, apor. Gaano ba karami apor? 50% ba ng populasyon ng Pilipinas, apor? Hindi naman lahat ng sektor papayagang makalabas. Di ba? Selected lang yan eh. Tapos ito naman si Eliazar, hindi raw pwedeng hatid sundo. Mga kaibigan. Paano nga alis yung tao? Hindi marunong magmaneho. Di ba? May sasakyan nga, hindi naman marunong magmaneho. Paano alis yun? Hindi pinag-iisipan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y
kaibigan na